Mga kaparokya at mga kapanalig, ito po ang inyong abang kura paroko, Father George, na bumabati sa mga sandaling ito ng isang mapayapa at mapalad na buhay sa ating lahat. Ilang buwan na tayo ay napasailalim sa community quarantine. At syempre, ramdam na ramdam natin ang inyong pananabik na makadalo sa ating mga liturhiya at sakramento, lalong-lalo na sa banal na misa. Nais man nating sama-sama ang lahat sa pagsisimba at pagsasamba gaya dati. Narito po ang mga minimum health and safety protocols na mahigpit na ipinatutupad sa lahat ng mga simbahan. Ang sinumang may lagnat, ubo, sipon at nahirapan sa paghinga ay pinakikiusapan na manatili sa bahay at maaring sumabay sa ating live streaming ng banal na misa at marami pa sa Facebook page ng ating parokya. Gayon din sa mga vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at may mga pre-existing health conditions. Ang pintuan sa gilid ng simbahan ay gagamitin po nating entrance door. Samantalang ang main door sa harapan ay para sa exit naman. Sa harap ng ating simbahan, makikita ninyong nakapaskil ang malaking tarpaulin ng minimum health and safety protocols. Mahigpit na ipatutupad ang no face mask, no entry policy dahil ito ang una nating depensa sa paglaganap ng sakit. Kayo po ay hinto muna para sa foot bath, temperature check at sanitation. May contact tracing form din na kailangang sulatan. Magdala na rin ng sariling alcohol o hand sanitizer. Makikita ninyong may mga markers sa sahig at sa mga upuan. Sundin natin ang mga ito para sa physical distancing. Ang paghawak at pagpahid ng mga panyo sa mga imahen at santo ay iwasan muna. Sa mga handog at donasyon, maaari ninyong ilagay ang inyong offertory envelopes o love offering sa basket sa harapan ng altar bago magsimula ang misa o kaya ihulog ninyo sa mga buslo na may tangkay. Sa pagbibigay ng kapayapaan at pag-awit ng Ama namin, hindi na kailangan ang paghawak ng mga kamay. Sa komunyon, sasabihin ng pari mula sa altar ang katawan ni Kristo at sabay-sabay nasasagot ang lahat ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang pari, mga lay minister at mga usherettes ay sisiguraduhing naka-face mask at mag-alcohol ng mga kamay. Tiyakin din natin sa daloy ng komunyon ay di magsasalubong ang mga tao. Ingatan din nating hawakang mabuti upang hindi malaglag ang banal na katawan ng Panginoon. Tatanggapin ito sa kamay, pumunta sa gilid ng altar, ibaba ang face mask at siguraduhin na isubo ang banal na ostya bago bumalik sa upuan. Pagkatapos ng banal na misa, para sa paglabas, mauuna muna ang mga nakaupo sa bandang dulo ng simbahan. Sabi nga ni Father Jack Arada ng Arkham Commission on Liturgy, sa panahon ng krisis, mahalagang tandaan, pagpapahayag ng pananampalataya ang pagmamalasakit sa kapwa. Inaasahan po namin ang inyong pakikiisa at pag-unawa sa mga minimum health and safety protocols na ito. Maraming salamat po.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya ay nagbigay ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat pakinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayaman dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal ng sakit at pagkamatay niya sa krus. Pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sa atin pong sama-samang panalangin, isama po natin ang intensyon ng bawat isa naririto ngayon, gayon din ang intensyon ng ating mga kapatid na sumasabay sa atin via live streaming. Itaas din natin ang pasasalamat ng Dantes and Salas family. Tayo po ngayon ay natitipon sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ngayong gabi ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkailangan
pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, narating na natin ang ika-30 linggo sa karaniwang panahon at ihanda natin ang ating mga sarili para sa ating pagdiriwang ng Eukaristiya kung saan muli ang ating Panginoon ay magpadala sa Kanyang salita para sa ating kaligtasan at kabanalan at Kanyang ialay ang Kanyang buhay, ang Kanyang katawan at dugo para sa ating kabanalan at kaligtasan na rin. Ngayon, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na Eukaristiya. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lalo lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sana sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ibinagalan sa sapagat dahil sa kinabukan malaliman. Panginoon ang iyong sarinang langit, ang mga kapangyarihan. Panginoon, Jesucristo, bukong ng Diyos, Sotero naman. Ikaw ang nais mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na lulunod sa kanalan. Maawa ka sa amin. Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat pinagdaan. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyo ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila, at dumaing sa akin, diringgin ko sila
Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag naungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo, tulad ng ginagawa ng mga osorero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabang, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulong. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibay, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasar. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pa't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Brothers and sisters, ang gasolina ay para sa kotse. Ang tubig ay para sa atleta. Ang hangin ay para sa tao. Ang kotse kapag walang gasolina, bastang titirik na lang yan. Ang atleta na walang tubig, titirik din yan. Ang tao, kapag walang hangin, matatapos din yan. Brothers and sisters, ang Kristiyano, ano naman ang kanyang kailangan upang mabuhay? Ang Kristiyano ay kailangan ng puso. Ang puso na dapat puno ng pag-ibig, yan ang pangangailangan na mahalaga sa tao. Kaya walang taong walang puso. Nagtatanong nga sila, yung mga hayop ba may puso? Mga pusa, mga aso, may mga puso ba sila? Di natin alam yun. Pero nagmamahalan din naman sila. Pero ang puso talaga para sa tao. Kaya muli pong narinig natin sa Ebanghelyo natin ngayon na tinanong ang ating Panginoon, ano sa lahat ng kautusan? Marami po yan. Lalo na sa mga Hudyo. Ang dami nilang batas. Ano ang pinaka-importante? At simple lang ang sagot ng ating Panginoon. Pag-ibig. Ang pag-ibig na yan sa ating buhay, mananatili dapat. Para ibigin natin ang Diyos at ibigin din natin ang kapwa. Meron akong kilalang dalawang santo na nagsasabi tungkol sa pag-ibig. Ang una si San Agustin. Ang sabi niya, amor meus, pondus meum. Paborito namin niyang mga Agustinians. Sa Latin, amor meus, pondus meum.
Sa English, my love is my way. Sa Tagalog, ang pag-ibig ay ang aking kabigatan o ang aking lakas. Sabi po ni San Agustin, amor meus pondus meum. Pabigat ba ang pag-ibig? Sa bagay, hindi madali. Hindi madali patunayan ang pag-ibig. Bata ka pa lang, talagang inaaral mo paano magmahal. Oh, love is science. It's an art. The art of loving. Kaya natutunan ang magmahal. Pero kahit anong klaseng kaalaman meron ka, love is not just science. Love is grace. Kasi galing yan sa ating Panginoon. Hindi lang tayo kahit gaano tayo kagaling. Hindi basta tayo lang po ang maghahanap ng mga paraan. Kundi huwag nating kalimutan, dapat hingiin po natin yan sa Panginoon. Kasi hindi ganun kadali ang magmahal. Ang ating Panginoon ay nag-uutos sa atin ng hindi madali. Kung madali yan, hindi na iuutos sa atin yan. Kapatid, kaya huwag kayong magreklamo pag mahirap magmahal. Kaya nga inuutos sa atin yan eh. Uutusan ba tayong kumain? Ay, naku, hindi na kailangan utusan tayong kumain kasi kahit hindi na oras kumain, kumakain pa rin tayo. Uutusan ba tayong mamasyal? Ay, hindi na. Iinom? Hindi na. Makipag-usap? Ay, hindi na. Sawa na tayo dyan. Pero ang magmahal, yun ang sentro ng buhay ng Kristiyano. At sana lahat ng tao naging sentro ang pag-ibig. Kaya sabi ni Agustin, ating santo, amor meus, pondus meum. My love is my way. Pag mayroon ka niyan, pag-ibig na yan, sabi ni San Agustin, kahit anong sasabihin mo, kahit anong gagawin mo, kahit saan ka pupunta, hindi ka po magkakamali. Ganon ang totoong pag-ibig. Kaya nakalagay po sa ating screen, love is always a game as long as it is genuine. Hindi peke. Love is always a game. Pag mayroon kang pag-ibig na yan, dakila ka na. Oh, may mga kilala po tayong ganung mga tao eh. Kung magmahal, ay talaga naman. Kaya love is always a game as long as it is genuine. Kailan maging genuine yung ating pag-ibig? Kasi sabi ng ating Panginoon, aba, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, totality, perfection, completeness. Hindi lang yung magmahal ka sa isip lang, pero dito lang. O kaya dito lang, pero sa isip. Kaya, kabuuhan ng ating buhay. Kaya, sentro man siya, importante man siya, pero alam natin yun ang struggle po natin. Journey po yan, paglalakbay po yan. Kasi hanggat buhay tayo, naku po, hinahamon tayong magmahal. Pero sikapin po natin na ang puso natin ang laman lamang dyan ay pag-ibig. Hindi po tayo binigyan ng puso para magalit o punuin ng galit, punuin ng sama ng loob. Kung ano man dyan, tuloy nagkakasakit tayo kasi hindi natin naiiwasan po yun, no?
Hindi mo alam kung ilang porsentahe ang galit meron sa puso mo. Sama ng loob. Baka mamaya, 1% na lang yung pag-ibig dyan. Kaya kailangan ayusin natin. Kasi ang puso ng Kristiyano, puso na puno ng pag-ibig. Pag makita ng Panginoon yan, aba, yung puso na yan, hindi na pag-ibig ang laman, baka mamaya basta kukunin na lang ng ating Panginoon kapag nagkasakit na tayo. Bakit? Ikaw hindi mo iniiwasan magalit, sama ng loob, kung ano pa dyan mga poison, no? Na hindi maganda nandyan. Puno ng garbage. Kaya pag sinabi ng ating Panginoon, mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa, ang ibig sabihin nun, dapat kung anong laman ng ating puso, aayusin natin. Amor meus, pondus meum. Pero isa pang santo, santa, na nagsalita tungkol sa pag-ibig yung ating kapitbahay dati, si Mother Teresa. Si Mother Teresa, sabi niya, love until it hurts. Mabigat lalo yun. Kung ikaw ay magmahal, naku, asahan mo, ikaw ay masasaktan. Kapag ikaw ay nasasaktan, praise the Lord! Totoong pag-ibig na yan. Pag ikaw ay nagmahal, hindi ka naman nasaktan, hindi pa totoo yan. Nagpakasaya ka lang. Pero, kapag ikaw nagmahal, pero nalalampasan mo yun, naintindihan mo, may kasama talagang sakripisyo at cross. Love until it hurts. Magpasalamat ka. Tunay ka na Kristiyano. See? Kaya isang hamon to para sa ating lahat, mga kapatid, na magmahal tayo, pero hindi yung magmahal na basta komportable na lang tayo. Nagmahal ka nga, pero wala namang ka-challenge. Asahan mo, gaya ng sinabi ni Mother Teresa, kapag nagmahal ka, susunod dyan, mayroong ibang klaseng masasaktan ka rin. Kaya sa ating pagdiriwang, malamang tayong lahat magpasalamat sa Panginoon na binigyan po tayo ng puso. Lamang po tayo sa iba. Mayroon tayong puso. Pero ipanalangin natin na, Panginoon, tulungan mo ako na ang laman ng aking puso ay walang iba kundi pag-ibig. Kung ano mang mga basuran yan, bahala ka na. Tanggalin mo, Panginoon. Love is always a gain as long as it is genuine. Amen. Magsitayo po ang lahat. Payag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kaniroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit na lulunglok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Ang ating tugon, maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin
sa mas maalam na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang ating mga komunidad naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga taong may pusong hukang at nanlalamig naway mapag-alab natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Para sa kagalingan ng karamdaman ni na Luis Benjamin Manzon, Lutgarda Salas, at Joel Dantes, makadama nawa sila ng kaginawaan sa awa at habag ng Panginoong Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga yumao naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Panalangin natin ang kaluluwa ni Nanay Liling Hara sa ika-4 na pong araw mula siyang yumao. Pagdasal natin ang kanyang kapayapaan at kaligtasan. Manalangin tayo. Maging karapat-dapat nawa kami sa iyong mga biyaya, Panginoon. Sa sandaling katahimikan, ialay natin ang ating sariling kahilingan. Mapagmahal na matanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at panampalataya. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan.
Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ang ipasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Spiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapak ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo. Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkatipon ngayon ang pinanahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel sisiyawit ng papuri sa iyo na walumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katikilan. Ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu gawin ang banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagpisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ng hapunan, nawa kanyang kalis. Muli kanya pinasalamatan, abot niyang kalis, kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong pala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umitalim, sa sarili ay ilalim, ilang pagkain inumin, pinagsasagluhan natin, hanggang sa ang ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasabong namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahan laganap sa mundo itig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria,
na ina ng Diyos, ang Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay na aming patrona, si San Jose, mga apostol, San Agustin at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pupuri sa karangal mas pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo. Sabay-sabay nating dasalin at kantahin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, sumasalangit, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para sa langit, bigyan mo ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at naway dumating sa aming at iyan mo kami sa lahat na masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, paglooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas at sa lahat ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pupayan at tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya, huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na sa Ebanghelyo ay nagpaalaala sa atin na magmahal ng buong puso at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Mapalad tayong lahat na iniyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
siyang nagtulog sa ating buhay, gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag ibuti na may Diyos tayo magmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus na siyang sumakop sa bawat pusong sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo magmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo magmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Bago po yung ating final prayer, nabanggit ko po kanina yung sinabi ni San Agustin tungkol sa pag-ibig. My love is my weight. Ang aking pag-ibig ay ang aking lakas. At sabi ni Mother Teresa, love until it hurts. Naalala ko rin yung isang kanta na ang sabi, love is the answer to so many questions. Ang pag-ibig daw ay sagot sa maraming tanong na mayroon tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa pagiging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Responso para sa mga kaluluwa. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Ama namin, Manang sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. dasalin din natin ang panalangin alang-alang sa mahal na Birhen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo ang mga anak na tinawag mo mula sa buhay na ito. Patawarin mo sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan.
Pagpalain mo sila ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Tanggapin mo sila upang makasama ang mga banal sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pamamahingang walang hanggan, At tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. naway ang kanilang kaluluwa at ang mga mahal nating yumao na sa pamagitan ng mahabagin Diyos ay mamahinga sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang ng Eucharistia, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.